Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Humarap sa media sa unang pagkakataon bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Dito inilatag niya ang mga paghahanda sa darating na impeachment trial. Kasabay nito, nagpapatuloy naman kanina sa Senado ang pre-trial proceedings. Narito ang report. Back to work na ang Senado. Ngayong formal nang nanungkulan si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Kanina, inilatag ni SP Gatchalian ang mga paghahanda para sa impeachment trial sa July 6. Hindi naman daw maaapektuhan ang operasyon ng Senado, bagamat naghain ang petisyon ng Cayetano Block bago ang special session kahapon kung dapat bang kilalanin ang ginawang quorum noon at balasahan gayong hindi nakumpleto ang 13 na senador para sa mayorya. Wala naman TRO if the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. Magsasagawa ng caucus sa mga senador bago ang mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mapag-usapan na rin kung sino ba ang tatayong presiding officer. Matapos sabihin ni Senador Ping Lacson na posibleng si Senador Cheese Escudero ang tatayo rito. Pag-uusapan muna. Pag-uusapan. I cannot preempt kung ano yung magiging discussion. But kayo, sir, you want to preside? We will discuss. No, we will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Kasabay nito, dumalo ang House Prosecution Panel sa pre-trial conference ng kaso laban sa Vice Presidente. Gayon din ang kanyang depensa sa Senado kanina. Pinaunahan ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro ang prosecution panel na binubuo ni na Representative Chel Jokno, Laila De Lima, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Jonathan Keith Flores, Rog Gutierrez, Lord Ansuan, Joel Chua at Terry Ridon. Dumalo din ang kampo ng depensa at formal na naghain ng kanilang pagharap sa impeachment court. Samantala, gayon din ang mga abogadong tutulong para naman sa House Prosecution Panel. Layunin ng pre-trial conference na linawin kung anong sakop ng mga isyong tatalakayin sa paglilitis, tukuyin ang mga ebidensya at testigong ihaharap ng magkabilang panig. Kanina nga, nagkaroon ng diskusyon ang depensa at prosecution. Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagtatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. So, yung mga stipulations, etc. sa susunod, gagawin na lang kasulatan. No? Kinesyon naman ng PDP laban ng mga pahayag ni Representative Joel Chua na parang magkasalungat raw ang pagsasabing matibay ang kaso. Ngunit nakadepende pa rin ang magiging resulta sa presiding officer ng impeachment court. Hinimok nito ang mga prosecutor na ituon na lamang ang pansin sa paglilitis sa halip na sa mga pampublikong pahayag. Iginiit ng PDP laban na ang kumpiyansa sa isang kaso ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi lamang sa pahayag sa publiko. Kabilang din ngayon sa pinaghahandaan ng Senado ang logistics at pag-aayos ng limitadong espasyo dahil kinakailangan manatiling bukas sa publiko ang mga paglilitis, alinsunod na rin sa konstitusyon. Dahil sa isyong pambansa ang impeachment, kinakailangan ding tiyakin ang seguridad. Para naman sa magiging botohan, naniniwala si SP Gatchalian na kailangan pa ring maabot ang 2/3 ng mayorya ng boto ng kabuang bilang o katumbas ng 16 na senator judges para ma-impeach ang isang opisyal kahit palagas ngayon ang bilang ng mga senador. May mga nagtutulak kasi na mas mababa pa sa 16 ang conviction threshold dahil hindi naman kompleto ang mga senador na dadalo sa impeachment trial. 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution dyan. Ako, at least my opinion, no? I don't know with the others. Hindi ko pa sila nakakausap on that matter. No. Tiwala din si Gatchalian na magtutuloy-tuloy na ang daloy ngayon ng operasyon sa Senado, lalo't maayos naman daw ang pag-uusap nila ng mga miyembro ng mayorya. Maganda rin na appoint na 3 minority members as chairman, no? Si Senator Bongo as chairman of the Sports and Youth Committee, si Senator Mark Villar, chairman ng very important banking committee, one of the most important committees in the Senate,
And then si Senator Camille Villar was appointed also sa government corporations. Importante rin yan. As we all know, kailangan rin na yung mga government corporations accountable rin sa kanilang responsibilities. No? Muling umiinit ang usapin ukol sa International Criminal Court matapos lumabas ang umano'y impormasyon na may arrest warrant na laban kay Senador Bongo bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang Philippine National Police, mariin itong pinabulaanan. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. May inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bongo at 2 dating pulis. Ito ang inilantad ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, batay umano sa impormasyong nanggaling sa isang highly reliable source. Dahil dito, kwestiyon ng kongresista ang umano'y paggamit sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban ng administrasyon. Anya, hanggang kailan daw gagamitin ang ICC para patahimikin ang mga kalaban sa politika sa halip na tutukan ng mas malalaking issue sa pamahalaan. Pero pinabulaanan ito ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco, wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon o dokumento kaugnay ng sinasabing ICC warrant. Anya, kung may lalabas mang warrant ang isang korte at dadaan ito sa tamang legal na proseso, ipatutupad ito ng PNP alinsunod sa batas. Binigyan din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na wala rin silang natatanggap na anumang direktiba mula sa gobyerno, kaya walang inuutos sa mga police units para tuntunin o i-monitor ang sinumang subject ng warrant. Samantala, iginiit ni Senator Go na wala siyang nilabag na anumang batas. Ayon kay Go, ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat at umaasa siyang hindi mapupolitika ang issue ng ICC laban sa kanya. Sa kabila nito, makakaasa raw ang taong bayan na patuloy siyang magsisilbi bilang senador. Matatandaang si Senator Go ay kabilang sa mga pinangalanan ng ICC bilang mga umano'y co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte. Isa si Go sa 7 tinukoy na sangkot umano sa war on drugs ng Duterte administration, kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa na may pending warrant of arrest na. Samantala, binanata naman ni former Senator Sonny Trillanes ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Giit niya, huwag magpaniwala sa mga ganitong pahayag dahil wala pa namang inilalabas na ICC warrant laban kanino man. Dumepensa rin ang palasyo sa pahayag ni Congressman Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pa mga balita, 2 di pa kilalang suspect nag-money heist sa kahabaan ng National Road sa Cagayan de Oro City. Humigit kumulang 1.6 million pesos tinangay. At ilang tauhan ng LTO Butuan, timbog ng mga otoridad matapos mangotong sa isang motorista sa Agusan del Norte. Inambush at tinangay ng mga di pa kilalang suspect ang humigit kumulang 1.6 million pesos na idedeposito sana ng mga tauhan ng isang bangko sa Cagayan de Oro City Miyerkules ng umaga. Ayon sa Manolo Fort Ridge MPS, binabagtas ng 3 empleyado ng isang lokal na bangko ang Secondary National Highway ng Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fort Ridge nang mangyari ang insidente. Hinarang na isang pick-up ang kanilang sinasakyan. Dito, bumaba ang 2 suspect at pinaputukan ang kanilang sedan. Nakipagpalitan din ng putok ang mga security guard pero naubusan umano ito ng bala. Dito na sa pilitang kinuha ang pera na dala nila sabay tumakas ang mga suspect. Inaalam na ngayon ng pulisya kung may ideya ba ang mga suspect sa schedule ng pagdideposito ng pera ng nasabing bangko habang patuloy din ang hot pursuit operation sa mga ito. Arestado ang ilang tauhan ng Land Transportation Office LTO Butuan matapos masangkot sa umano'y pangingikil sa isang motorista sa isinagawang entrapment operations ng mga otoridad sa Barangay Alubihid, Buenavista, Agusan del Norte.
Sa inisyal na ulat, inireklamo ang mga sospek dahil umano sa paghingi ng pera sa isang driver kapalit ng hindi pagpapatuloy ng kaukulang aksyon o pagproseso ng kanyang kaso. Dahil sa natanggap na reklamo, agad na nagsagawa ng koordinasyon at entrapment operation ang mga Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 13 o PRO 13 katuwang ang LTO National Office. Na-recover din sa lugar ang ilang ebidensya na gagamitin sa isinasagawang investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga kawani ng LTO Butuan. Sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala muling makakaharap si Elena Rybakina matapos umabante sa Round 1 ng Berlin Open. At sa mahang basketball ng Pilipinas, inilabas na ang lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Window 3 ng FIBA World Cup Qualifiers. Mabilis sa balitang hatid, Enzo Laca. What a magnificent battle that was. Hindi nakabawi ang bagong kampiyon na si Donna Vekic sa kanilang muling paghaharap ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Round 1 ng Berlin Open. Dinomina ni Ayala ang dalawang set laban kay Vekic, 7-5, 6-4. Told myself that she's fighting back, but I'm also a fighter, so I have to try. I have to try and I have to give her a hard time. So yeah, you know, Donna is an incredible player and she's been showcasing it a lot lately, and every time I play her, it's been very difficult. Mamayang alas 11:30 ng gabi, oras sa Pilipinas, muling makakaharap ni Ayala ang second seed na si Elena Rybakina sa Round 2 ng Berlin Open. Huling nagharap ang dalawa sa Italian Open kung saan nanalo si Rybakina. Inilabas na ngayong araw ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa third window ng FIBA World Cup Qualifiers. Wala man sa lineup si Kai Soto at si Quentin Millora Brown, pasok naman sa lineup si Michael Phillips at Justin Baltasar para palakasin ang ilalim kasama si AJ Edu at Junmar Fajardo. Pasok din sa lineup si RJ Ebarrientos na tatayo bilang isa sa mga court generals ng Gilas. Makakaharap ulit ng Gilas sa third window ang New Zealand sa July 3 at Australia naman sa July 6. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.